Sinimulan ko nang i-pull yung egg sac ni Mami Katie sa kanya, hindi dahil oras na or 30 days na, dahil kinakain niya na. So eto na yung update kay Mami Katie at sa egg sac niya as of May 19. Medyo hindi magandang balita to. Magre-refill lang sana ako ng water dish kasi papasok na yung pang 3rd week ng egg sac ni Mami Katie. Kaso parang iba yung kinikilos niya. Kaya tinry ko kunan ng aerial view, tas ayun, nakita ko na nga, kinakain niya na yung egg sac. Mukhang kakaumpisa lang ni Mami Katie kasi buo pa yung egg sac, hindi pa lusaw kaya tinry ko na rin hugutin. Grabe, sobrang biglaan. Kung kailan 10 days na lang pwede ko na hugutin, hindi pa umabot. So hinugot ko yung egg sa kanya kasi gusto ko i-check kung bakit niya kinakain. Pwede kasing stress si Mami Katie, pwede ding infertile o kaya bad egg. So ipapakita ko sa inyo yung itsura ng egg baka may mabilis mang diri dyan, happy dinner talaga. So nung binuklat ko yung egg sac, ito yung tsura niya. May mga goods, meron din naman parang hindi. So iniisip ko may mga naging bad egg na talaga dun sa loob. Tapos nagkakahawaan na, then instinctively alam ni Mami Katie yun. Kaya kinain niya na imbis magka-fungus tapos masayang lang. So pag binuklat pa natin to, ito yung makikita natin. Alam ko yan yung sign ng bad egg, nakaklamp sila sa isa't isa, tas sticky, hindi sila magkakahiwalay-hiwalay. Unlike dito sa mga mukhang goods pa, mga nagsipaglaglagan to sa egg sac Tatry ko to i-incubate kaso parang malabo na din to Anyways, nagtanong ako sa mga master anong possible cause ng mga ganitong senaryo. Syempre una init, tapos mabilis matuyuan ng substrate. So once a week lang ako mag-mist sa kanya, dito lang sa spot na to, kaya medyo patuyo na, tapos dito lang sa water dish. Hindi ako nag-spray sa gitna kasi baka mabulabog tas ma-stress, tsaka kaya once a week ko lang din siya binibisita. Kaso yung huling bisita natin, Diyos ko malala na pala yung nangyayari. Gulat ako ba't gumagalaw yung pangs yung unang linggo ko sa kanya, yakap-yakap niya pa yan Anyways, ayun na nga, nag-fail yung egg sac kaya bigyan na lang muna natin siya ng pagkain after 2 weeks kesa yung egg niya yung kakainin niya. So ipapakondisyon muna natin si Mami Katie, payo sa atin yun ni Master Z Exotics, tapos ipag-molt daw muna natin to ulit. Tapos ipapabreed ulit kay Perry kung buhay pa yung pambato natin na yun. Ang galing lang nagmumolt pa pala yung tarantula kahit nag-lay na ng egg, astig. Anyways, pahinga na, paltos yung unang egg sac natin. Lipat na lang natin to sa mas malaking enclosure, then mas malalim na substrate para mas makahold ng humidity. Yan na lang din muna update natin kay Mami Katie mga lodi. Bye-bye!